Welcome back sa ating channel mga kalornto. For today's video, ituturo ko sa inyo kung papaano gamitin ang B-Side S10 Smart Multimeter. Ang tester na bagay at maganda para sa mga baguhang technician. I-on natin ngayon guys para masubukan. So ayan guys, naka-auto mode siya pagka power on. I-press naman ang function button sa gilid ng tester para mailipat sa DC. Pindutin natin ulit. This time, nakaset naman siya ng AC. Kapag ganyan, naka-diode mode naman siya. Ang next ay non-contact voltage induction, ang live wire check, at ang frequency mode. Then, balik sa auto mode. This time, i-press natin ang pangalawang button, ang capacitance mode. Yan naman ang gamit kapag mag-test tayo ng capacitor. Ang next ay ang resistance mode. Ang huli ang continuity mode. And then balik sa capacitance mode. This time, pindutin naman natin yung hold button. Short press kapag gusto mong i-hold. Long press kapag gusto mo namang i-on yung flashlight. So ayan, umilaw na. Ang maganda dito guys, halos kompleto na. This time, i-try natin gamitin. Try natin kunan ng resistance itong resistor na ito. Tumutunog siya guys kapag below 50 ohms ang nami-measure na resistance. Ito naman ay may 4.6k ohms na resistance. This time, i-try natin mag-measure ng DC habang naka-auto mode. Ang maganda dito guys, hindi na natin kailan mag-set ng range 50 volts. Hindi katulad ng nasa analog multitester. Diretso na siya kasi naka-auto mode. As you can see, nasa 7.7 volts DC ang nami-measure niya. This time, i-try naman natin mag-measure sa outlet na naka-auto mode. So, ayan guys, nasa 247 volts AC ang nami-measure niya. Ang maganda sa tester na ito, hindi mo na kailangang mag-select kung anong range ang gagamitin. Hindi gaya ng analog at ibang digital multitester. In addition to that, safe pa ang tester mo. Kadalasan kasi ay nagkakamali ang mga baguhan at mga mag-aaral na mag-set ng range. Kaya nasisira ang kanilang multitester, kagaya nito. Ayan, putok ang fuse dahil sa maling range. Pati times 10 ng ohm meter, sira din. Kaya kung isa kang baguhan, mas recommend ko ang B-Side S10 or S11. Ito ay moderno, mukhang cellphone, at higit sa lahat, maraming features. Liwanagin ko lang guys, hindi ito sponsored. Sineshare ko lang para makatulong. Sa mga gustong bumili ng ganitong smart tester, ilalagay ko na lang ang link sa description at sa comment. This time, subukan naman natin ngayon ang non-contact voltage induction feature ng tester na ito. Sa feature na ito ay nadedetect ng tester na ito kung may live sa wire or sa convenience outlet. Nag-stop dito ang beep sound, meaning malapit dito ang open wire. Check natin guys. So ayan yung open wire. Ngayon naman ay i-try natin sa outlet. Itutok nyo lang yung tester, malalaman mo na kung may kuryente ang outlet. Ang maganda dito guys, napapabilis ang trabaho at mas safe pa ang technician sa tester na ito dahil hindi mo na kailangang itusok yung test probe doon sa outlet. This time, subukan naman nating i-check ang capacitor. Meron tayong dalawang 1.5 microfarad na non-polar capacitor ng electric fan. Bilang bahagi ng ating safety precaution, huwag kalimutang i-discharge ang ating capacitor. Huwag kalimutang iset sa capacitance mode bago mag-test. As you can see, meron itong nami-measure na 1.5 microfarad na tugma sa kanyang value. Ibig sabihin, good capacitor. Ito naman ay mayroong capacitance na 461.6 na nanofarad. Ibig sabihin, defective capacitor dahil hindi tugma ang actual value sa nami-measure ng ating tester.
Kung mapapansin nyo, may X mark yung capacitor na ito dahil sira na talaga, galing sa sirang electric fan. Ang next naman na gagawin natin ay mag-detect ng live wire sa extension cord. Kailangan muna nating iset ang tester bago insert ang test prod sa outlet. Kapag okay na, ipasok nyo ang isang test prod, pwedeng red or black na test prod. Ayan, tumunog, ibig sabihin yan yung ating live wire. Ulitin natin para sigurado. So dyan nga banda ang ating live wire. Ang maganda pa sa tester na ito ay meron siyang low battery indicator. Makakabili ka ng battery bago pa tuluyang malobat ang inyong tester. Sa ngayon, ang nakikita kong kahinaan ng tester na ito ay wala siyang ammeter at mabilis malobat ang battery compared sa analog multi-tester. Ang next na video ay kung papaano mag-charge ng cellphone kapag may bagyo o brownout gamit ang 12 volts battery. Hanggang dito na lang muna guys. Kung may gusto kayong itanong, huwag kalimutang i-type sa comment box. Kung nagustuhan mang video ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!